Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay Malasakit at Pag-asa para sa lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love, Lynn Angeles. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay Malasakit at Pag-asa para sa lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love, Lynn Angeles. Dito na po ang programang katuwang ninyo kasama si Lynn Angeles. Aksyong nais, solusyong wais. Angeles ay bising-bising maglingkod sa lalawigan at sa bayan. Aksyon ang nais. Angeles ay bising-bising magserbisyo sa maraming maganap na solusyong wais. Angeles ay bising-bising maglingkod sa Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programa Love, Lynn Angeles. Dito sa Marinduque News Network, nasusubaybayan pa rin po ninyo sa Channel 3 ng Lucky 7 Cable dito sa lalawigan ng Marinduque. Ganun din sa Facebook Live ng Marinduque News Network. At ganun din sa Facebook page ng inyong lingkod, Adeline Lynn Marciano Angeles. Samahan pa rin po ninyo ako, isang oras ulit tayo na magkukwentuhan ng konti dito sa ating programa. At maganda po ang ating topic ngayon, kwentuhang politika, kwentuhang sangguniang panlalawigan. At meron po tayong makakasama na guest host, maya-maya at ipapakilala ko siya sa inyo maya-maya. Pero bago po yun, ay konting konting update sa ating mga kababayan na naririto dito sa lalawigan ng Marinduque. Gayun din po sa mga sumusubaybay sa atin na wala dito sa Marinduque at nariyan sa ibang bayan, sa ibang bansa. Ngayon ho ay nung mga nakalipas na araw ay nagkaroon ho ng sunod-sunod na pagbibigay ng ulat sa lalawigan ng ating Governor Presby Velasco, at kung saan ay inireport po niya sa mga representante na opisyales ng mga iba't ibang barangay, ng 218 barangays dito sa ating lalawigan sa Marinduque, gayon din ang ating mga katuwang na mga opisyales ng bayan dito sa 6 na bayan ng lalawigan ng Marinduque. At nagbigay po nga siya, kagaya ng aking nabanggit, ng ng sunod-sunod na ulat sa lalawigan. I-request lang natin ang ating kasama sa MNN. Okay na rin siguro na tanggalin natin ang ating background music. Okay. So yun ho, kagaya po ng aking nabanggit sa inyo, nagkaroon ng ulat sa lalawigan ang ating Governor Presby Velasco. At sapagkat tayo po ay bahagi ng kasalukuyang administrasyon na kanyang pinamumunuan dito sa ating sa lalawigan, ay nakibahagi rin po tayo sa pag-uulat na kanyang isinagawa. So, una po ay nagbigay siya ng ulat sa mga opisyales ng barangay at opisyales ng bayan ng Buwak. Pagkatapos ito ay sinundan ng bayan ng Gasan at sinundan naman ng bayan ng Mugpog at Santa Cruz, gayon din ang bayan ng Buenavista at panghuli ho ang bayan ng Torrijos. So 3 araw ho na sunod-sunod yan na nagkaroon ng pag-uulat sa bayan. At ito naman ho ay sinusundan pa rin ng mga ongoing na multi-stakeholders reporting and consultation with them.
kung saan ang gobernador po naman ay nagbibigay ng report sa ilang mga leader at representante ng iba't ibang sektor dito sa ating lalawigan. Mga senior citizen, mga katuwang sa barangay rin, ang mga BHW, BNS, child development workers, mga solo parents and mga persons with disabilities, gayon din ang mga representante ng mga leaders, mga representanteng leaders ng mga organisasyon ng mga mangingisda at magsasaka. So nakikita po natin ang pagpupursige ng ating gobernador na maging accountable sa kanyang mga nasasakupan. Pero hayaan po ninyo na ang inyong lingkod ay magbigay ng konting analysis. Ewan ko kung analysis na matatawag, pero hindi siguro analysis, kundi konting overview ng isinagawang report. Una, ang ating gobernador na nanungkulan lang mahigit lamang 2 taon bilang gobernador ng lalawigan, to be exact, ay 2 taon at 8 buwan. Na siya ay namuno at namumuno pa rin sa ating lalawigan bilang gobernador. Sa kanya hong report ay ipinakita niya ang mga naabot na accomplishment ng ating lalawigan sa ilalim ng kanyang administrasyon. At nagbigay po siya ng pag-uulat na kino-cover ang lahat ng aspeto ng mga criteria for development. Kagaya po ng sa area ng economic development, sa area ng socio-cultural development, sa area ng infrastructure development, sa area ng environmental management, gayon din sa area ng organizational and institutional development and management. So, pinakita po na medyo detalyado ng ating gobernador kung ano-ano ang mga naging inisyatibo ng kanyang liderato, ng kanyang administrasyon in these areas of development strategies. At gumamit po siya, sabi ko nga po, mga kababayan, ang report sigurong ito ng gobernador ay maituturing ko na isa na siguro sa medyo matapang na report na aking natunghayan sa isang LCE ng lalawigan na nagbibigay ng report sa kanyang nasasakupan. Matapang hindi dahil sa galit ang gobernador, hindi po yan. Matapang in a sense na pinagpursigihan ng gobernador na sa kanyang report ay gumamit ng mga figures, ng mga numero, ng mga percentages and rates ng mga accomplishments na kanyang naisagawa. Bilang, pag sinabi halimbawa, bilang ng mga naging beneficiaries sa programang ito, bilang ng mga proyekto, amount involved, at gayon din ang mga naging immediate result ng mga programa at proyekto na naisagawa. Of course, siguro ay gusto ng ating gobernador na impact sana ang ma-share sa ating mga kababayan, but we know very well that impact is medium term and long term. So hindi agad yan na makikita ng malinaw pero yung immediate result ay na-share din ng ating mahal na gobernador. So alam po ninyo, sa mga politiko, lalo na sa mga nanunungkulan, minsan mas safe ho at mas madali ang kapag ikaw ay nag-report ay gumamit na lang ng mga sweeping generalizations na mga salita, yung mga general statements ng iyong accomplishment. Pero ang ating governor used figures nga po, and ito yung tinatawag na mga performance indicators. Kaya ako naman nabanggit na medyo matapang, yan? I could say na pag kasi ikaw ay hindi confident na marami kang na-accomplish, ay medyo hindi ganun kadali, lumakas ang loob na gumamit ng mga figures and performance indicators. Pero ako'y binabati ko talaga ang gobernador sa kanyang report. Medyo mahaba ho
Sa totoo lang, medyo ako rin, napagod ang mata sa pagsunod sa PowerPoint presentation na ibinigay ng ating governor sa kanyang pag-uulat. Pero sabi ko nga po sa mga naroroon na mga kababayan natin na nakikinig, ay napapagod ang ating mata, but in reality, yan din ay indicator na hindi rin naman talaga hindi rin naman talaga nagtamad o nagpabaya ang ating gobernador sapagkat yung kanyang report ay manifested kung ano ang mga pinagpursigihan ng kanyang administrasyon. Medyo very inspiring and giving so much hope ang bilang ng mga proyekto na ngayon ay ipinatupad at patuloy pa rin na ipinapatupad sa ating lalawigan, including the amount involved. At very inspiring sapagkat medyo nagbibigay ng pag-asa kasi alam naman natin ang gobyerno kapag walang sufficient fund, ang pondo ang tinatawag na lifeblood ng mga proyekto at programa. So the more funds that we have ay we can say na at least meron ng mga initial steps na pwedeng magawa gamit ang mga pondo na nalakap ni Governor Presby Velasco in partnership with Speaker Velasco at katuwang din po kami na ibang mga opisyales ng pamahalaang panlalawigan. Kaya very inspiring at gayon din sa totoo lang, sabi ko nga, itong gobernador natin ay isa na siguro sa talagang napakasipag na tao na nakilala ko. Kami rin ho sa Sangguniang Panlalawigan, I could say, ako po ang majority floor leader ng Sangguniang Panlalawigan. At the same time, ay senior board member tayo at chairman ng Committee on Rules. Gayon din ang Committee ng Appropriation and Environment. At masasabi ko po, kasi tumutulong rin po tayo sa pag-oversee ng Sangguniang Panlalawigan in our capacity as a majority floor leader. At alam po ba ninyo, medyo ipagmamalaki natin na ang terminong ito, marami rin hong mga codes, mga ordinances na mga talagang substantial ang effect. Mahahalagang codes at ordinances, mga legislative measures na naipasa rin ng Sangguniang Panlalawigan. At isa ho sa inspirasyon at motibasyon naming mga bukal para talagang galingan at sipagan ay ang medyo inspiration at gayon din yung pagpa-follow up na ginagawa ng ating governor sa Sangguniang Panlalawigan. Every now and then, sinabi niya sa amin, sa executive legislative agenda pa lang na aming finormulate ng legislative together with the executive headed by the governor, sabi niya sa amin, ay bilisan natin itong mga ganitong napakarami niyang listahan ng mga codes na dapat ay maipasa ng Sangguniang Panlalawigan dahil nakita niya na kailangan yon para sa mga magiging inisyatibo naman niya sa executive. Na ang karamihan po doon ay may mga economic implications, lalo na sa pagsusulong ng mga proyekto at programa na pwedeng magamit ng lalawigan sa muling pagbangon natin mula sa epekto ng pandemya. Kaya every now and then, tatawag siya sa amin or i-call niya ang aming attention, nasa na ang public-private partnership code, nasa na ang environmental code, nasa na ang joint ventures agreement and investment code, nasaan na ang tourism master plan, ang turista code. So, makikita po natin, andun yung, I don't want to use the term pressure, but in a way ho, yung sipag ng ating gobernador created a sort of pressure also to us para sabayan yung kanyang mga gustong ma-accomplish in this term. So, ako naman nagpapasalamat, medyo mapagod ho ang inyong lingkod ay talagang, I would say, talagang mapagod din ho. Pero pag ganyan naman na nakikita natin ang ascendancy ng ating gobernador sa pagsusulong ng mga programang papakinabangan ng tao ay parang wala ka rin talagang karapatang magtamad at kailangan mong sabayan ang kanyang sipag, tiyaga at galing sa pagsusulong ng mga programang kailangan ng ating lalawigan. So,
congratulations talaga sa ating Governor Presby Velasco sa isang meaningful na pag-uulat sa ating constituency. At sabi ko nga sa kanya, at ito'y binabanggit ko in public, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil ito ang aking nararamdaman at ito ang totoo sa 12 taon na ako'y nanungkulan sa Kapitolyo. With all that was accomplished by this present administration, I felt very honored na nabigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod sa sambayan ng Marinduqueño with that kind of leadership that Governor Presby is showing in the province of Marinduque. Sabi ko nga, kasi ako ang nagbibigay ng closing remarks sa mga ginawang pag-uulat sa lalawigan ng ating gobernador. At binabanggit ko sa ating mga kababayan, after listening to what the governor presented in his report, I could say na marami pa rin talaga ang dapat gawin. Marami po talaga. What do we expect in 2 years and 8-month-old na administration? Marami pang dapat ayusin, marami pang dapat tutukan. Ang iba ay kailangan gawin ng mas improved, in a more improved manner. At I could say na maaring hindi rin naman perpekto ang administrasyong ito, pero just like any other administration, wala namang perfect administration in governance. Pero ang akin hong binabanggit ay mahirap rin na hindi makita ang maraming magagandang nangyayari sa lalawigan ng Marinduque na resulta rin ng magandang representasyon, ng maayos na ginagawa, ng sipag, tiyaga at garin din ng magandang relasyon ng ating mga namumuno, lalo na sa national government na talagang grabe rin ang suportang naibigay sa lalawigan ng Marinduque. Of course, in partnership with and able leadership also ng ating very own Speaker of the House, Speaker Lord Alan Velasco. Dahil totoo rin naman na ang ating Speaker Lord Alan Velasco, because of his position also, ay naging epektibong instrumento ng mga biyaya para sa lalawigan ng Marinduque, lalo na po ngayon na panahon ng krisis at pandemya. So, yan ho ang ilan sa aking take sa ginanap na ulat sa lalawigan ng ating Governor Presby Velasco. Binabati natin, by the way, ang ating mga kaibigan diyan sa mga Mogpog Market Vendors Association, New Mogpog Market Vendors Association. Yun ang mga opisyales na pinangungunahan ni Ma'am Ivy, at gayon din sa mga iba pang miyembro ng Market Vendors Association. Binabati po natin kayo at maligayang pagkikinig. Alam ko po na kayo ay pagod na rin, pero salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Binabati rin natin ang presidente ho ng mga senior citizen dito sa Mahinhin, ang atin hong ginagalang at kaibigan, Sir Conrado Nardo. Maligayang pakikinig po sa inyo. At dyan naman sa Duyay, thank you, Vienna Grace, for watching and for listening. Sa mga guardians tabak, ay kumusta po kayo? Ang aking mga kaibigan mula sa Guardians Tabak, sa buong Marinduque, na pinangungunahan ng ating kaibigan at pinsan na si Sir Luna, At gayon din si Sir Iceman. Ewan ko kung bakit nga ba tinawag na Iceman ang ating kaibigan na si Sir Jan Valdeviso. Diyan sa Santa Cruz, Guardians Tabako ng Santa Cruz. Maligayang pakikinig, Sir Iceman, at sana po ay lagi kayong sumabaybay dito sa ating programa Love, Lynn Angeles. So sa ating mga kababayan, patuloy lang po ninyo akong samahan dito.
Um, nangiti ako bigla. Akala ko ay may iba pa na ano. Meron pa ba tayong ano pwedeng batiin? Binabati rin po natin ang lahat ng mga kukuha ng civil service exams tomorrow. March 13, nako, sana makapasa lahat. Ano ho? Sapagkat gustong-gusto natin na magkaroon ng qualification ang ilan sa ating mga katuwang na sa paglilingkod. Kasama na ang ating mga kaibigan at katuwang sa serbisyo publiko na in a different capacity ay kasama na namin sa paglilingkod diyan sa provincial government. Marami tayong mga kasama sa provincial government na kukuha rin ng civil service exam bukas. Ano ho, yun hong mga ang alam ko nag-review. Nagkaroon pa sila ng tama ba yun, Kat? Nagkaroon sila ng review initiated by our HR officer sa panguna ni Sir Blair. Sir Blair, salamat po sa initiative na ito. It may be a very simple activity pero malaking bagay po para sa ating mga kapatid sa provincial government na kukuha ng civil service exam bukas. God bless you at naway makapasa kayong lahat para patuloy at mas epektibo kayong maging instrumento ng paglilingkod dito sa ating lalawigan, lalo na. Ano po. So, isa munang pagpapakilalang muli ng ating programa. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay malasakit at pag-asa para sa lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love, Lynn Angeles. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay malasakit at pag-asa para sa lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love, Lynn Angeles. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay malasakit at pag-asa para sa lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love, Lynn Angeles. Okay, nagbabalik po tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Adeline Lynn Marciano Angeles, dito sa ating programa Love, Lynn Angeles sa Marinduque News Network. Patuloy niyo po akong samahan at hayaan niyo lang ho na magbalik tanaw tayo ng konti, sapagkat mahaba-haba na rin pala ang nilakbay ng ating programa, Love, Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network. Nagsimula tayo ng buwan ng September at ang ating intensyon ay maging instrumento ng tinatawag na effective and efficient IEC initiatives ng inyong lingkod dito sa lalawigan. Ito hong tinatawag na Education, Information, and Communication Initiatives ng inyong lingkod. Sapagkat nakikita po natin ang pangangailangan na may makatuwang kayo sa para kayo ay mabigyan ng mga impormasyon na sa tingin natin ay makakatulong sa inyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Gayon din po sa inyong, alam ko marami sa inyo ang busy at hindi sa lahat ng pagkakataon ay posibleng nalalaman ang mga nangyayari, kaganapan sa pamahalaang pandalawigan. Kaya minabuti ng inyong lingkod
na sa pamamagitan ng programang ito dito sa Marinduque News Network. Maraming salamat sa ating mga katuwang, Sir Myong, at gayon din sa lahat ng mga ating mga naging katuwang, mga staff, led by Kat and Ivy also, at lahat ng ating mga staff na sa bawat episode natin, sa bawat programa natin ay katuwang natin in terms of research and preparation. Marami pong salamat. Kasi alam niyo po, si Lynn Angeles, gusto ko talaga ay ang mga impormasyon na isi-share ko sa inyo ay validated. Kaya po, napakahalaga po sa akin ng research work, napakahalaga po sa akin ang staff preparation. Kaya po, maraming salamat. At hari nawa, ang ilan, I think inaabot na ng 11 or 12 episodes tayo dito sa ating programa. Hari nawa po, ay kahit isang oras lang yon, tuwing Sabado ay nakatulong sa inyo in whatever way na makakabuti sa inyong buhay. So, una nating naging guest, si Professor Abraham Cuevas. Ano na ang topic natin dito? Okay, governance and the right to suffrage. Okay, si Professor Abraham Cuevas ng Marinduque State College. At itong pag-review natin ito, pagbabalik tanaw natin ito ay pamaramaraan na rin po natin ng pasasalamat sa lahat ng ating mga naging guest at naging resource persons dito sa ating programa. Sumunod ho, naimbitahan natin si Sir Jigger Landoy na isang iginagalang na guro kung saan ay isinare niya sa atin ang kanyang mga sakripisyo bilang edukador, na hindi lang basta teacher kasi si Sir Landoy. Siya po ay, I could say, going beyond, working an extra mile. Yun nga hong pagtawid ng ilog para lang maidala-dala ang mga gamit, pati mga projector, para maging effective ang kanyang pag-share ng knowledge sa ating mga kababayan sa kailayahan ng bayan ng Buwak. Hindi po yan madali. So, Sir Jigger Landoy, maraming salamat uli sa inyong pagbabahagi ng inyong buhay at karanasan. I found it very inspiring at very hopeful na hari nawa ay marami pang kagaya mo ang sumibol. Si Sir John Rex Limbo, ito naman po ay ang ating kaibigan mula sa Aerox Philippine Club dito sa lalawigan ng Marinduque, at kung saan na-share din niya ang mga initiatives ng kanyang organisasyon na very inspiring din. Hari nawa ay marami pang gumaya sa kanila na sa simpleng pamamaraan ay nagiging epektibong katuwang ng maayos na paglilingkod mula sa pribadong sektor. So you see, ito pong ginagawa, Sir Jigger, si Sir John Limbo, ang Aerox Club, nagpapakita na ang paglilingkod ay hindi lamang pwedeng gawin ng mga nasa gobyerno. And you need not really be in government to serve. Bagaman at being in public service through government position provides also a different kind of opportunity, but still, sa mga taong gustong tumulong talaga, wherever you are planted, you can bloom. And wherever you are, mga sektor, naroon po kayo. Kung talagang gusto nyong tumulong at hindi lang at magpakita ng malasakit sa iba, ay it can be done. So, Sir John Rex Limbo at Aerox Philippine Club, thank you. And si Ma'am Beatrice Maliksi, yan naman po ang ating dating kapitana ng Barangay Lupak na naging ngayon ay naglilingkod din bilang presidente ng Fish Vendors Association sa Bayan ng Buwak. Ito po kasi binigyan natin ng pagpapahalaga ang mga ginagawa ng mga ordinaryong katuwang natin mula sa iba't ibang sektor na nagpakita ng malasakit lalo na sa panahon ng pandemya. So, ang ating dati ng katuwang sa public service, sa gobyerno, ay ngayon ay naglilingkod bilang namumuno pa rin. Ginagamit ang kanyang skills on leadership sa pamumuno sa kanyang mga kasama na mga fish vendors sa bayan ng Buwak. Hi,
Ma'am Beatrice, ex-kapitana, kapitana pa rin. Maraming salamat po sa inyong pagiging bahagi ng ating programa. At si Dr. Joshua Cruz, gayon din si Dr. Anthony Bucad at Dr. Francis Di Malanta. Ito naman po ang ating mga naging resource persons mula sa Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture sa Maynila. Ito ho yung kasagsagan ng issue ng ASF dito sa ating lalawigan, kung saan medyo naging mainit talaga ang topic na ito. At salamat sa mga technical people like Dr. Cruz, Dr. Bucad at Dr. Di Malanta, higit nilang naipaliwanag sa ating mga kababayan kung bakit kailangan gawin ang mga maraming protocol in line with ASF. And looking back, ngayon kasi parang medyo hindi na kasing seryoso ang suliranin sa ASF dito sa ating lalawigan. In fact, kinumusta ng ating gobernador, kanina po nasa Santa Cruz kami, at kinumusta ng ating gobernador ang mga municipal officials doon led by Mayor Tonton Uy kung kumusta ang ASF, kung marami pa. Pero so far mukhang very inspiring ang information na ibinigay nila sa atin, na mukhang controlled ang ASF sa kanilang bayan. And I believe in the entire Marinduque. Yan ho ay nagpapakita na hindi nagpabaya ang mga nanunungkulan. At bagaman at nung mga panahon na yon ay maraming hindi nakaka-appreciate sa mga ginagawa ng mga kapatid natin mula sa Bureau of Animal Industry, mula sa Department of Agriculture, at ang iba pa nga ay naaakusahan na parang nagpa-power trip lang or nagpapahirap lang. Pero looking back and realizing where we are now, na mabilis nating na control ang ASF dito sa ating lalawigan, I could only thank these people. Ito po yung mga tao na hindi taga dito sa ating lalawigan at tumulong sa atin upang higit nating maintindihan ang ASF, upang maigabay tayo kung paano ang mga dapat gawin para mabilisang makontrol ang ASF para na rin sa kabutihan ng ating mga kababayan at ng ating lalawigan. So maraming salamat sa ating mga kapatid mula sa Bureau of Animal Industry. So si kasunod, naging guest natin, isang teenager, isang youth leader, at ako ay idol ko itong batang ito. Very intelligent and skilled. At the same time ay may sense of mission. Si Kierl Confessor, ng The Hertz. Tama ba yung pronunciation ko? The Hertz, ito ay organisasyon ng mga kabataan dito sa ating lalawigan na nagsusulong ng mga pangkalikasang programa rin. At talagang tumutulong sa mga kabataan to get meaningfully involved sa ating komunidad, sa ating society. So Kierl Confessor, at the same time ay siya ay ating naging isa sa co-host sa isa sa ating programa naman kung saan tinalakay natin ang ating kabataan. At na-share sa ating mga kababayan ang ilang kwento nung tayo po ay medyo bata-bata pa. At noong tayo ay naging student leader at youth leader ng ating panahon. So, Kierl Confessor at kanyang mga kasama sa The Hertz, hello, sana ay patuloy kayong maging inspired sa inyong ginagawa. Si Sir Gerson Mendez, ano na nga ang topic ni Sir Gerson? Okay. Si Sir Gerson ay binigyan natin ng in a way, tribute. Ang pag-imbita natin sa kanya dito is actually a tribute na rin sa isang Mogpogenyo, sa isang Marinduqueño na nagbigay ng karangalan sa ating lalawigan sapagkat nanalo siya noong ating siyang inimbitahan ay kapapanalo lamang po niya ng title na Hari ng Pilipinas. Isa pong pageant para sa mga male, At by the way, ngayon ba ay nasa Thailand na siya? Okay. Sa kasalukuyan ang aking pagkakaalam, siya ay busy na naghahanda para naman sa
international competition this time. So naitawid na with flying colors ng ating kababayan na si Gerson ang national competition at siya na ngayon ang hari ng Pilipinas. Ngayon naman ay sa mga darating na araw ay siya naman ay lalaban sa ibang mga representante ng iba't ibang bansa sa Asia, I suppose. Or global ba ito? Lahat ng ano? Wow! Hindi lang po pala sa Asia, paumanhin ho. It's really an international competition covering hindi lang ang Asia-Pacific regions. So, talagang Gerson, I sincerely pray at ipagdasal po natin ang ating kababayan. Sa panahon ng pandemya, ang dami-daming naging problema ng daigdig, ang dami-dami rin pinagdaanan ng lalawigan ng Marinduque. Napakalaking bagay po yung mga small wins na nararating ng ating lalawigan at kasama na po dyan ang sa akin hindi lang simpleng small win, kundi talagang very inspiring big win. And preparing for another big win, ang ating kababayan, si Gerson Mendez. Ipagdasal po natin siya. At sa mga nais tumulong sa kanyang preparasyon, I was also reminded, alalayan po natin ang ating kababayan, Gerson Mendez, in whatever way that we can. Lalaban po siya sa Thailand para sa isang international competition. At sumunod po, naging guest natin ang ating kasamang konsehal ng Bayan ng Buwak, presidente ng lahat ng mga konsehales sa buong Marinduque, kaya siya rin po ay umuupo na bukal at miyembro ng Sangguniang Panlalawigan natin. Kasama ko pong bukal sa Sangguniang Panlalawigan ang ating kasama, Bukal Jojo Leva. Si Bukal Jojo ay nakakwentuhan natin at ang ating namang naging topic noon ay ang kwento tungkol sa sanggunian sapagkat minabuti natin na masigit na maintindihan ng tao kung ano ba ang Sangguniang Panlalawigan, ano ang trabaho nito, papaano ano ang mga bumubuong mga opisyales ng Sangguniang Panlalawigan at ano ang mga tinututukan ng Sangguniang Panlalawigan. So Bukal Jojo Leva, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak at napaka-meaningful ng ating pag-uusap na yon. Si Vice Mayor Sani Paglinawan, naging guest din natin. Ang tutok naman ay usapang presiding officer. Ang Sangguniang Panlalawigan kasi ay pinamumunuan ng isang presiding officer. Sa provincial level ay ang vice governor at sa municipal level ang vice mayor. Kaya pinag-usapan po natin kasama si Vice Mayor Sani ang kwento at usapang presiding officer, kwento at usapang vice mayor at vice governor na siyang namumuno sa mga sanggunian dito sa ating lalawigan at mga bayan-bayan. Thank you, Vice Mayor. At ang sumunod naman dyan, usapang kalikasan. At syempre, pag sinabing kalikasan, pagdating sa civil society organization, ang laging pumapasok sa ating mga Marinduqueño ay ang Marinduque Council for Environmental Concerns, na isa si Ate Beth Manggol sa namumuno at pioneer ng organisasyon na ito, kung saan tayo rin po ay kabilang bilang member of the board. So, si Ate Beth, as usual, kilalang environmental advocate. So, sana na-retain sa isip ng ating mga kababayan kung gaano ka-challenging ang masabing environmental advocate ka or environmentalist ka. Hindi po madali because it will require consistency at the same time ay consistent dapat yung iyong ginagawa sa iyo mismong lifestyle. So yun, Ate Beth Manggol, thank you. At sa MASEC, sa ating mga kapatid sa Marinduque Council for Environmental Concerns, salamat po ng marami sa inyong patuloy na pagsusulong ng maayos na kalikasan, hindi lamang sa lalawigan, kundi sa buong daigdig. At sumunod dyan, ang ating kapatid, si Ma'am Jessa na pilot, na ating katuwang din sa Provincial Social Welfare and Development Office sa ating pamahalaang panlalawigan.
Pero nung atin siyang naimbita ay hindi po tungkol sa trabaho sa Kapitolyo ang ating pinag-usapan. At bagaman po at si Ma'am Jessa ay advocate din ng mga causes ng persons with disability, ay hindi rin po yan ang aming pinag-usapan. Maloko po ng konti itong si Ma'am Jessa at ang ating pinag-usapan ay ilan sa mga personal na information tungkol sa inyong lingkod. Naalala ko dito yung fast talk niya na medyo makulay. So Ma'am Jessa, thank you so much. Sabi ko nga, yung ilan sa iyong mga itinanong ay mukhang ikaw lang ang pwedeng magtanong ng ganyan, direkta, na naka-live pa tayo. Pero ninervyos din po ako. Baka kung ano-anong pang itanong ni Ma'am Jessa. So thank you, Ma'am Jessa. At sa lahat po ng nung nakaraan nating program, si Ma'am Jessa ba ang ating guest nung nakaraan nating program? Nung nakaraan ng program natin ay ang kasama naman natin ay ating partner dito sa ating programa, Lovelyn Angeles, na si Miss Kat Liamas, ang akin pong katuwang sa provincial government. May nakalimutan ba tayo? Okay. Marami pa. Oo nga. Kasama si Dr. Victoria, kasama ng mga taga Bureau of Animal Industry. At si Sir Michael, ano nang ang topic natin? Yes, oo, naalala ko na. Si Sir Michael, ang negosyante na at the same time ay professional embalmer. Siya po ay kasi siya ay naging guest natin noong in time with All Saints Day, All Souls Day. Oo, Sir Michael, thank you. At naalala ko si Sir Michael. I was so touched dun sa kanyang kwento. Salamat sa iyo, Sir Michael, at hope to see you soon sa ilang mga pagkilos din. Nasa na kaya si Sir Michael ngayon? Kasi siya rin ay active sa organization niya. May isa rin po siyang organization. So thank you, Sir Michael, for helping us to better understand yung sitwasyon ng mga patay at namatayan. To make us more sensitive sa mga dumadaan sa malungkot na karanasan yan. So, yun din. At yung ngahong nakaraan nga ay si Miss Kat, kung saan ang pinag-usapan naman natin ay ang pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan at ang araw ng mga kababaihan. So, harinawa ay nakatulong po ito upang higit nating maunawaan ang history at ang mga rights, ang mga issues and concerns ng mga kababaihan dito sa ating lalawigan. At bago tayo pansamantalang magtapos, ay binabati lang po natin si Sir Blair Di Maano, ang napakasipag natin na HR officer sa provincial government, pero hindi lang po siya HR officer. Ang mas marami po doon ay yung etc. HR officer plus. Sir Blair Di Maano, thank you for watching. And salamat po ng marami. Ang gobernador ay nagpahayag ng ulat sa lalawigan. Kasama ang akong nais kong pasalamatan din. Kayo, kasama ang iba pa pong mga department heads natin at ang lahat ng mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan, both regular, consultants, job order, and contract of service, whatever is the classification of engagement, alam ko po na ang inyong serbisyo ay naging instrumento para mangyari ang lahat ng mga inireport ng ating Governor Presby Velasco. Thanks Blair, thanks sa lahat ng ating mga department heads ng provincial government at lahat ng mga ordinaryong empleyado ng provincial government na katuwang natin sa paglilingkod. Si Ma'am Agnes Marciano,
Si Agnes ba ito? Agnes ba natin ito? Hindi. Okay. Meron din po kasi kaming pinsan, Agnes Marciano, pero iba na ang kanyang apelyido. Pero nanonood po sa atin, Ma'am Agnes Marciano, thank you. Okay. Kilala ko po ito. Ating pinsan din, si Rogelio Ricabierta, Jeran Largado, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating programa. So, pansamantala po tayong magpapaalam ngayon, pero subaybayan pa rin po ninyo sa darating na Sabado ang pagpapatuloy ng ating programa. By the way, may fina-flash sa monitor noon kailan ba ito? Noong Thursday? Thursday ba ito? Oo, noong Thursday ay na-touch naman po ako. Ang inyo pong lingkod ay isa sa naging guest ni Governor Presby Velasco sa kanyang programang Presby with Love. Dito pa rin po sa Marinduque News Network. Kasama po natin ang ilan sa mga department heads na babae na nagtatrabaho sa provincial government. Yan din po ay bilang tribute niya at bahagi ng kanyang pag-alaala at pagbibigay ng importansya sa araw ng mga kababaihan at buwan ng mga kababaihan. So, kanyang inimbitahan ang isang napakasipag na si Ma'am Marian Cunanan, ang ating chief ng Provincial PPDO, Planning and Development Office. Gayon din ang ating head ng LMD Peso, si Ma'am Alma Timtiman, at gayon din ang head naman ng Provincial Nutrition Office, si Ma'am Ruby Apiag. It was an honor to be with these ladies na talagang napakasisipag po niyan, and ang commitment sa paglilingkod through the provincial government ay hindi mo po matatawaran. So ayan po, meron kaming mga bulaklak at biniro ko po si Governor Presby na sa unang pagkakataon ay nabigyan ako ng bouquet of flowers mula sa isang iginagalang na ama ng lalawigan. Thank you very much, Gov. Presby. At sa lahat po ng mga kababaihan, sa lahat po ng mga kababaihan ay patuloy po natin sila na binabati ng maligaya at makabuluhang buwan, pagdiriwang ng buwan ng kababaihan. Meron ba tayong konting background music dito? At thank you very much po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy po kayong sumabaybay sa susunod ho na linggo ay kasama naman natin ang ating kaibigan at katuwang sa paglilingkod sa sangguniang panlalawigan sa provincial government, ang graduating na bokal ng ating lalawigan mula sa District 2, si Bokal John Fernandez. Makakasama ko po siya sa susunod nating programa next week, kung saan pag-uusapan po natin ng medyo malaliman ang ilang mga kwentuhang politika, kwentuhang sangguniang panlalawigan kasama si Bokal Jan. So, samahan po ninyo kami, abangan po ninyo yan, at sana po ay maging makabuluhan lagi ang inyong araw, at patuloy kayong maging mabiyayaan kayo ng lahat ng kailangan po ninyo para kayo rin ho ay maging patuloy na biyaya naman ng Panginoon sa atin pong kapwa at sa marami pang iba. Maraming salamat po. God bless you po. Muli po, ito ang inyong lingkod, Adeline Lynn Marciano Angeles, dito sa ating programa, Love Lynn Angeles. Samahan po ninyo akong lagi dito. Pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala nang wala, walang mahalagang hindi.
Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay malasakit at pag-asa para sa lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love, Lynn Angeles. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay malasakit at pag-asa para sa lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love, Lynn Angeles.